dahil hindi nag-improve yung pagkakaroon or yung yung vertigo ko. Dapat kasi nawala na siya dahil sa gamot. So, si Doc ay second visit ko na to, second Saturday na to. Nag-request siya ng mga test para ma-check yung mga kung ano-ano. So, kailangan mag-fasting ng 10 hours para magawa yun. So, as in fasting natin by mouth for 10 hours para makuha yung tamang result itong mga test na ito. So, ano ba yung mga test na yun? So, isa dun yung sa cholesterol level, yung good cholesterol and bad cholesterol level, potassium, triglycerides, sugar. Yun yung pagkakatanda ko. And basta yung mga the usual or na pinapagawa kapag pinapag-fasting ka for laboratory test. So, yun yung mga pinagawa sa akin. Okay. And so, sa third visit ko ay prior that ay yung diagnosis pala sa akin ng doctor is 3. So aside from vertigo, meron tayong metabolic syndrome, hypothyroidism at saka nephropathy. So ano ba itong mga to? Medyo natakot ako kasi hindi naman sa never been heard, pero hindi pa ako nagkaroon ng mga to. And syempre pagkasakit, parang ano ba itong mga to, diba? So let's start with the metabolic syndrome. So ito ay dahil sa overweight or obesity. Overweight ako, obese number 2 ako, kaya pwede nga ako magkaroon nitong metabolic syndrome na to. Pero lang to, may kinalaman din to sa pagkakaroon kasi ng diabetes, pero na-rule out yun kasi normal yung blood sugar level ko. So wala muna tayong focus ngayon sa metabolic syndrome na to. So ang metabolic syndrome kasi is bukod sa obesity ay kung meron kang high blood pressure, high blood triglycerides, low levels of good cholesterol, and wala naman akong high blood pressure. So hindi rin mataas ang aking sugar, pero mataas ang aking bad cholesterol and triglycerides sa dugo. So mataas ang cholesterol ko, so maaaring factor din yun ang pagkakaroon ng metabolic syndrome. So i-discuss natin ang next